I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Ayan guys, pakinggan nyo si Atty. Gadon. Nagagalait sa galit. Sabi nyo yung Supreme Court anti-Marcos. So, see? But, alam nyo naman, ito si Secretary Garon, pagdating sa mga kay Pangulong Marcos Jr., talagang pinaglaban niya po yan. Na-disbar yan dahil kay Pangulong Marcos Jr. Paano kasi si Raisa Robles kung ano pinagsasabi niya? Ayun, rumisbak ito. Dinisbar talaga ito guys ha. Kaya, pakinggan nyo para kumpleto detalyado. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi update sa aking mga upload video. Bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. Ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng, saan ka nakakita 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBP na para bigyan yung mga mga istorya ng gobyerno? Wala nga silang network na gano'n eh. The way the Vice President is behaving, as well as the former President's announcement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya ko sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chine-check kung ano yung binibigay ng email. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is Devil's advocate lang po, are you doing this because out of because the President appointed you to cabinet? No. Appointed to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Sa ngayon, but this is just a commitment to help the President, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya ng dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas malaki kung ang pag-uusapan lang, halimbawa utang na loob, hindi ganon. Ito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him, I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura, sir, isa yan doon sa mga naging isinahid na dahilan ng Korte Suprema para i-disbar kayo. Ito po ba nakikita nyo rin na sapat na dahilan din? Dapat lang. Kasi yung pagmumura ko ngayon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila mag-drama. Nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si Atty. Larry Gadon ang nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG Anti-Crime Division may certification muna na ako talaga nag-file noon, nag-upload noon. Despite that, isinabmit ko yun sa Supreme Court, I provided them with a copy. Hindi nila binasa. They did not even bother to read. Kasi nga anti-Marcos itong Supreme Court si VP Sara, ano po yung nakita niyong ginawa po niya? Si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao At ang minura niya, Presidente. First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Na meron siya inutusan na tao na patayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Moto proprio yung ginawa nila sa akin. Moto proprio din nila ngayon si Sara. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe ninyo kay Sara Duterte? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko
Sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-i-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang Congress, mag-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Sigurado ako dyan. Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, may ibang pa kayong kasong balak isang kalaban kay Vice President Duterte? Nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusubina siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang investigahan itong assassination plot na binuo ni VP Inday Sara. Sir, if hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yung letter niyo, what will be your next step? Magpapile ako ng impeachment sa lahat ng justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Anyway, that's one of the plans. Or kaya, hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Dismundo, and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umupo. Kasi ito si Chief Justice Dismundo ay sunod-sunuran kay Maribel Cuyonen. Meron naman papalit sa kanya na magiging Chief Justice na susunod. Ako, ang nominee ko dyan ay si Associate Justice Gairlan. Okay. Okay. Tama na po, last message, proceed. Oo. Ang Supreme Court ay tinatawag natin na bastion of judicial ang Supreme Court ay isang tagapagpatupad at taga-interpret ng batas. Sila ang nagpoprotekta ng batas ng Pilipinas. Ngayon, ito ay isang pagsubok sa kanila. Vice President, tingnan natin ang tigas nila. Okay, thank you, sir. Okay na